Aware kaya itong si Alan Peter Cayetano na siya ay pinagtatawanan na ng sambayan ng Pilipino? Araw-araw po kasi ang ranting nitong si Alan Peter Cayetano. Kitang-kita mo, halatang-halata mo yung pagka-bitter niya at hindi naging matagumpay ang kanyang pagiging Senate President. At hanggang ngayon, feeling niya siya pa rin ang nasa power. Para bang siya ay nasa, ano bang tawag doon? Withdrawal symptoms. Dahil hindi matanggap ng kanyang sarili na siya ay napatalsik sa pagiging Senate President. Kaya ngayon, araw-araw na niyang binubuntun sa taong bayan. Buti nga may nakikinig pa sa kanya eh. Pero akala ba niya, naniniwala yung nanonood ng FB Live niya? Tandaan niyo po ba yung 10,000 na pinangako ni Cayetano na kanyang campaign promise na kapag nanalo siya, bibigyan ng tig sa 10,000 ang bawat pamilya. Bawat pamilya yan sa buong Pilipinas. So ilang taon na po ang nakalipas, siya ay sinisingil ng taong bayan hanggang ngayon. Kailan ba yung pangakong yan? Hindi ba tuwing nagkakaiso nga itong si Cayetano, laging pinapaalala sa kanya ng taong bayan yung 10,000 ayuda. Pero ngayon, porque siya ay iimbestigahan doon sa Caldero issue nung 2019 Southeast Asian Games, kailangan niyang magturo, pagtakpan sa taong bayan yung mangyayaring investigasyon na kung tutuusin, wala pa namang binabanggit itong si NBI Director Matibag na kasama ang pangalan niya na paghahalata tuloy na may tinatago itong si Cayetano. Pero ngayon, yung 10,000 ayuda na yan, sinisisi niya kay President Bongbong Marcos. Hinarang daw ito ni PBBM. Sabi po dito sa balita, ipinaliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang humarang sa planong pagbibigay ng 10,000 na ayuda sa mga Pilipinong hindi pa nakakabangon mula sa epekto ng pandemya. Sa kanyang Facebook live stream noong Biyernes, sinabi ni Cayetano na may sapat na pondo ang gobyerno para pondohan ang ayuda noong 2021 hanggang 2022. Ngunit, hindi umano ito itinuloy matapos manalo ni Marcos sa halalan. Ngayon, kung totoo ito, bakit ngayon lang magsasalita si Cayetano? Hindi ba, numero unong anti-Marcos yan si Cayetano? Nakita niyo yung debate nila ni PBBM kung saan binanatan niya ng binanatan si Bongbong Marcos? Sunog siya kay PBBM. Hindi umubra yung pambubuli niya kay Bongbong Marcos. So, sinisingil siya ng taong bayan. Ngayon, after 4 years, saka siya magsasabi na hinarang ni PBBM yung kanyang ayudang 10,000 bawat pamilya. Sino ngayon ang maniniwala sa'yo? Kaya nga pinagtatawanan ka na ng taong bayan, Alan Peter Cayetano, na paghahalata na gumagawa ka na lang ng kwento para pagtakpan yung kakulangan mo. Para mawala sa isipan ng taong bayan yung kapalpakan mo nung naupo kang Senate President. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, bakit ngayon lang? Diyan pa lang, sira na yung naratibo mo eh. So para mawala sa isipan ng tao yung Caldero issue ni Alan Peter Cayetano, gumawa na naman siya ng gimmick. Gumawa siya ng gimmick at itinuro kay President Bongbong Marcos ang sisi. Wala naman ang ginawa ito mga DDS kundi lahat na lang ng issue, lahat ng palpak nila, yung palpak nila, isisisi nila kay President Bongbong Marcos. At dahil parang si Marcoleta, inilubog ni Alan Peter Cayetano yung sarili niya. Dahil hindi pa man nababanggit yung pangalan niya, naglangak-ngak na silang magkapatid. Na parang hinahamon pa niya si Matibag na sige, imbestigahan mo ko. Pero doon nagkamali si Cayetano. Dahil sabi ni NBI Director Melvin Matibag, walang pangalan na nabanggit. Pero may nag-auto-claim. May binanggit po ba akong pangalan? Sabi ko lang, Fisgok. Wala po akong binanggit na pangalan. Kung hindi naman po nag-react si Senator Alan, hindi magko-cover ng ganito. So, sumabog yung balita, naungkat na naman yung Caldero issue, at yan ay kagagawan ni Alan Peter Cayetano. At tulad ni Marcoleta, mukhang masasampulan din itong si Cayetano. Dapat hindi ka kagad
kumahol at baka hindi pa nasama ang pangalan mo sa investigasyon. At dahil nagsalita ka, mukhang tutuluyan ka ni Matibag. Nasabi nga ni Cayetano, dumating na ang panahon na basta kaaway nila, ikukulong nila. O bakit natatakot ka na ikukulong ka, susunod ka kay Marcoleta? At hindi totoo yan na basta kaaway, ikukulong. Nagkataon lang na lahat kayong nakakulong at ikukulong ay may nagawang anomalya. Kaya huwag niyong isisi kay President Bongbong Marcos yung mga kabulastugan na ginawa niyo nung araw. Dahil wala po talagang lihim na hindi mabubunyag, lalo na kung yan ay gawaing masama. Pero yan po palang issue na yan ng 10,000 ni Alan Peter Cayetano ay nagsimula pa nung panahon ni Rodrigo Duterte dahil meron pong nag-fact check niyan. Sabi dito, sisi ni Cayetano kay PBBM ukol sa 10,000 ayuda bill walang basihan dahil ibinasura nung panahon pa ni Pangulong Duterte, hindi ni Pangulong Bongbong Marcos yung 10,000 na ayuda bill. Dahil sabi po dito, February 2021, inihain ni Cayetano ang panukalang 10,000 ayuda. 2021, si Digong pa ang presidente. May 2021, ibinasura ng Kamara, ginawang 2,000 na lang dahil walang pondo. August 2021, inamin ni Cayetano na hindi ito pinondohan ng Duterte administration sa 2022 budget at noong June 2022, muling inihain sa Senado ngunit nabasura rin nang matapos ang termino ng Kongreso nang hindi ito ipinapasa ng lehislatura. So, paano magiging kasalanan ni President Bongbong yan? Kailangan dumaan yan sa Kongreso. Paano haharamin yan ni President Bongbong Marcos? Wala pa namang naipasang bill. So, nakita nyo na kung anong ginagawa nitong si Alan Peter Cayetano. Gumagawa ng kwento, gumagawa ng chismis para lang mawala yung usapin sa kanyang mga anomalyang nagawa. Akala niya safe na siya doon sa Caldero issue sa kanya. Nagkaroon tuloy ng survey at ang tanong ay maaaresto ba itong si Alan Peter Cayetano? At ang mga sumagot ng oo ay 21,000. Sinabi na lang Cayetano will be arrested as against 500 lang na nagsabing hindi siya maaaresto. Kaya naman pala natatakot na itong si Cayetano dahil mukhang siya na yung susunod. Kaya siyempre, gagawa na naman sila ng ingay. Sasabihin nila, dumating na ang panahon na basta kaaway nila, ikukulong nila. O kita mo, sabi niya, basta kaaway nila, ikukulong nila. So kung totoo sinasabi mong hinarang ni President Bongbong Marcos yung 10,000 ayuda bill mo, porque kaaway mo si President Bongbong Marcos, kaaway mo, hindi kanya kaaway. Kaaway mo si President Bongbong Marcos. Dapat nung palang 2022, nung sinisingil ka ng taong bayan, umalma ka na at sinabi mo si Bongbong Marcos ang may kasalanan kung bakit hindi natuloy yung 10,000 ayuda. Ay nako, Alan Peter Cayetano, kailan ka magigising sa katotohanan na wala ka na sa posisyon? Mahirap yan. Mental health, mental health. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.